Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa review ng ating mga natalakayan, ipapakita na natin para at least ang tao, patid natin kung yung ano yung mga last topic na nakuha natin. Ano yung topic na nakuha natin? Last? Kamatayan. Nauna yung sa June, ano yung fitna, sumunod yung dunya, sumunod ang akida, Quran, Sunnah, kamatayan. Diyan sa mga diskusyon na yan, anong palagay nyo? Yung paborito nyong topic? Meron ba? Bro, ang tinatanong ko yung nandyan. Huwag nyo itanong yung wala dyan. Ha? Akida? Sa'yo, akida? Masya Allah. Oo, ang ganda ng akida kaya. Dunya. Masya Allah. Oo. Maganda yung topic sa dunya. Kamatayan? Ukmer, ikaw? Akida. Akida. Okay. So, sino yung sa kamatayan? Ikaw, bro? Allahu Akbar. Bakit gusto mo yung kamatayan? Ha? Kasi bro, kung titignan mo, pigain mo ang lahat ng mga yan patungo sa kamatayan. Lahat ng resulta. Ang kagandahan naman ng topic sa dunya, nandito ka sa dunya, alam mo yung ano yung dapat, ano yung hindi dapat. Ang lahat ng mga yan, kung hindi rin ang akida ang alam mo at pinag-aaralan mo, wala ring saysay ang mga yan. So lahat magkakaugnay. Di ba? So ngayon, palagay nyo, anong topic natin ngayon? Idugtong natin sa kamatayan. Ha? Ha? Kabilang buhay. Ha? Hayatul Barzakh. Oh, buhay. Alam mo, may suggestion eh. Dapat ang sumunod dito sa kamatayan, yung paghugas ng kamatayan. Na personal. Live natin gagawin. Actual. Sino magbubuluntir na patay siya dito para hugasan natin? Ay, wag, malaki dyan po. Ha? Uwi na kasi itong mga to. Sayang, wala sila dito eh, no? Okay. Anyway, mga kapatid, that is to be discussed. Titignan natin yan. Ang susunod na topic natin ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa Yaumul Qiyamah. Araw ng paghuhukom. Subhanallah. Araw ng paghuhukom. Bakit nga ba? At ano nga ba ang tungkol sa araw ng paghuhukom? Ang araw ng paghuhukom ay ito yung araw na maraming tawag na nasabi sa Quran. Hindi lang Yaumul Qiyamah. Marami yan. Maraming mga tinawag at pangalan. Pero bago natin kunin, Yaumul Qiyamah fil Islam, huwa al-yawmul ladhi taqumu fihi as-sa'ah. Ay nihayatul haya ad-dunya wa bidayatil hayatil akhirah. Wa huwa yawmul ladhi yub'athu fihi an-nas fi quburihim liyuhasabu ala a'malihim fil hayatid dunya wa yuthabul mu'minuna bil jannati wa yu'aqibul kafiruna wal musyrikuna bin nar. Pakinggan nito mga kababayan naming mga Kristiyano, mga Hudyo o hindi pa mga Muslim. Ang sa amin lamang po ay pagpaparating at pagpapahayag na sa inyo, tanggapin nyo o hindi, at wala namang sapilitan sa Islam. Ang tungkol sa araw ng paghukom ay ito raw sa Islam ay ito yung araw na kung saan magaganap ang oras. Oras na itinakda na magaganap. At ito yung huling buhay at araw dito sa dunya at simula ng araw doon sa araw ng paghukom. Tapos na yung araw dito sa dunya, magsisimula yung araw sa paghukom. Yun ang sinasabing Yaumul Qiyamah. Araw na kung saan magaganap ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na oras
At ito yung araw na kung saan ang lahat ng mga tao, mula sa kapanganakan na mula kay Adan at ipinanganak yung mga anak ni Adan, mula noon hanggang sa huling mga tao na bago magunaw ang mundo, sila ay lalabas ang bawat isa sa kanila sa kanilang mga kubur, sa kanilang mga libingan. Bakit sila lalabas? Mula noon, ngayon, hanggang sa magunaw ang mundo, dahil sa paglilitis. Ano ba yung paglilitis sa ibang wikang Tagalog? Paghuhusga. Pagbabayad ng bayarin. Yung may mga utang na ayaw magbayad dito sa mundo, huwag kayong magbayad dito sa mundo. Sige lang. Doon kayo magbabayad sa araw ng paghukom. Akala nyo may katapusan dito sa mundo? Wala. Continuation sa araw ng paghukom. Liyuhasabu ay sila ay lilitisin. Sila ay titimbangin. Sila ay huhusgahan sa lahat ng kanilang mga gawain dito sa mundo. Gawain na mabuti at masama. At bibigyan ng gantimpala. Sino? Ang mga mananampalatayang mga Muslim na ang kanilang gantimpala ay ang paraiso ng Allah. Wala nang iba. Paraiso ng Allah at bibigyan ng kaparusahan. Sino? Ang mga sila na mga tumalikod, mga kafir. Sila yung hindi tumanggap ng katotohanan. Narinig na nila ang Islam, narinig na nila ang Allah, narinig nila si Propeta Muhammad, patuloy na sila ay nagkukubli at hindi tumatanggap ng katotohanan na maniwala sa Islam, at sila rin yung mga mapagtambal sa Allah na sila ay paroon doon sa nagliliyab na apoy. Yun ang ibig sabihin ng Yaumul Qiyamah. Naintindihan mga kapatid? May tanong? Clear? Okay, sumunod. Ayat fil Quran tadullu Yaumul Qiyamah. Of course, alam natin yan, tayo, ang basihan natin, laging Quran. Hindi tayo pwede na galing sa kuro-kuro, galing sa kwentong barbero, o narinig mo sa mga marites. Hindi. Ang Muslim, may Quran at saka may hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano nga ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? May ugnayan pa rin ito mga kapatid sa libingan. Bakit libingan? Kasi narinig natin noon na pag namatay ang tao na nilibing sa kanyang libingan, siya lang mag-isa nagsimula na ang Yawmusa'a. Tama? Di ba nakuha natin yun? Tayo dito, hindi pa nagsimula. Pero pag namatay ang tao doon sa kanyang libingan, mabubuhay muli sa Hayatul Barzakhiya, doon na yung maliit na paglilitis. O maliit na siyang may mga gantimpala o ito ay may mga parusa. So yun na yung Yaumul Qiyamah niya. Tignan nyo, dalil sa Quran. Yaumul Qiyamah. Ano nga ba ang Yaumul Qiyamah? Araw ng paghukom. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Suratul Hadid ito mga kapatid sa 185. Ano ito? Lahat ng katotohanan ng mga nabigyan ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. At katotohanan yaong sila lahat ang kanilang mga gantimpala sa araw ng paghuhukom. Yaumul Qiyamah. Tignan nyo, nandyan yung Yaumul Qiyamah. Mismo ang nagsabi dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Araw ng paglilitis, araw ng pagtitimbang sa mga nagawa ng bawat isa dito sa mundong ito. Faman zuhziha 'anil nar, at ang sinong mang nailigtas sa nagliliyab na apoy, sila ang tunay na mga nagtagumpay dahil sila ay tinanggap sa paraiso ng Allah. At alamin nyo, ang buhay dito sa mundo ay panandalian na kasiyahan na ligaya na ito ay malimit o maraming beses na ikaw ay nililigaw at nililimot ka niya sa lahat ng mga gawain mo. Dahil mapanlin lang ang mundo. The world is a deceiving place. Wamal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Sa isang aya na naman mga kapatid, sa Suratun Nisa, verse 87, anong sinabi ng Allah? Allahu la ilaha illahu.
Subhanallah. Dito natin makikita ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo siya nagpakilala at sinasabi niya paulit-ulit na siya ang Allah, ang Diyos, na walang Diyos na nag-iisa na dapat sambahin maliban siya. La yajma'annakum. Subhanallah, napakaganda ng picture na to eh. La yajma'annakum. Lahat kayo, katotohanan ay titipunin. Lahat kayo sa ayaw at hindi nyo gusto, magtitipon kayo sa araw ng Yaumul Qiyamah. La rayba fi. Walang pag-aalinlangan sa araw ng paghukom. Walang pagdududa. Magaganap. Mga kapatid, batid nyo ba pag tayo nag-hajj? Bakit tayo nag-hajj sa dami ng mga tao sa bawat lupalop ng mundo? Maitim, maputi, maliit, malaki, may pera, walang pera, may trabaho, wala, kilala at hindi. Pantay-pantay. Ang mga tao dito sa mundo nagbibigay sa atin yun ng aral na itong nangyayari dito sa mundo ay ito rin ay mangyayari sa araw ng paghukom. La rayba fi wa man asdaqu minallahi haditha. Ano pa ang tunay na pinakatotoong salita maliban sa mga salita at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid, araw ng paghukom, hahanapin mo kaibigan mo, asawa mo, kapatid mo, wala kang hahanapin maliban dahil ang bawat isa ay natatakot at nangangamba kung siya ba ay kasama sa mga tanggap sa paraiso o siya ay kasama sa mga talunan. Kasi bro, maski alam mo na ikaw ay Muslim at mananampalataya, hindi mo alam sa araw ng paghukom, darating doon ng mga tao na sasabihin nila, Ya Allah, tatanggapin mo yan sa paraiso. Samantalang siya ay hindi niya binayaran ng utang niya. Kinuha niya at kinimking niya ang aking lupa. Nilibak niya ako, siniraan niya ako. Ito, ganito, lahat. Kaya Yaumul Qiyamah, mga kapatid, lilitisin ng Allah. Bago yan uhusgahan, sasabihin ng Allah, siya ang adil. Bawat isa ay mayroong karapatan sa bawat isa. Kaya ngayon pa lang dito sa mundo, ayusin na ang bawat isa. Anong mayroon siya na dapat sa araw ng paghukom ay free na siya doon. Sumunod bro, araw ng paghukom. Ayat din sa Quran. Allahu Akbar. Isa ito sa mga paborito kong aya, wallahi. Itong santo sa Suratul Taha, 24 and 27. Ano ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allahu Akbar. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ya Rabb, وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Suratul Taha. Ang sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit na ibig sabihin niya sa Tagalog, na sila ay nagpabaya. Nagpabaya, nakalimot, samrano na miya bimban, miya kalipat, daatadmian. Ibig sabihin sa Tagalog, naging walang utang na loob. Ang mga biyaya ng Allah na ipinagkaloob sa kanya ng Allah, na tinatamasa niya sa mundo, doon lang siya, nakalimot siya magpasalamat. Datapot ginamit niya ito sa mga kasalanan, na datapot dapat magpasalamat sa Allah, ginamit niya para sa paghihimagsik sa Allah. Binigyan ng pera, ginamit ang pera ng sadiki, ng drugs, pambababae, pangpatay sa mga tao, lahat, biyaya yun. Ginamit niya sa mali, sa haram. Binigyan ng kaalaman, niligaw ang mga tao, nagyabang, wala siyang nagawa, wala siyang naidulot na kabutihan, kundi linlangin ang mga tao. Binigyan ng kagandahan na hindi lahat ng tao ay binigyan ng kagandahang mukha, ginamit niya sa mali para panlilinlang sa kapwa-tao. Saan yung biyaya mo ginamit sa kabutihan? Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ang sino man yaong sila na nakalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pag-aalaala sa Allah, sa pagdikir sa Allah, sa pagsagawa ng mga pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila nagdarasal. Nagdarasal lang sila isang beses, isang araw.
laging yaumul Jum'a lang sila nagdarasal. Ibig sabihin mga kapatid, dahil nang ibabaw ang pagmamahal niya sa mundo at sa mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ang dhikri, fa inna ma'isyatahu danka. Fa inna ma'isyata danka. Katotohanan siya, dito sa mundo, ay magkakaroon ng buhay na masalimuot. Meron ba yun? Bro, kung kilala niyo si Jacqueline Kennedy, sino nakakakilala? Ustad, binigay mo naman, tigulang naman na si Jacqueline Kennedy. Okay, kasi alam natin, hindi natin naabutan si Jacqueline Kennedy. Ako rin, hindi ko rin naabutan. Pero, para magkaroon kayo ng kaalaman. Si Jacqueline Kennedy, naging asawa yan ni Onassis, na pinakamayaman sa Greece, na nagmamay-ari ng mga hotel at sa mga barko at mga eroplano. Napangasawa, bago mapangasawa ng isang Greece, napangasawa ni John F. Kennedy. Kasi si Jacqueline Kennedy nga, di ba? Jacqueline Onassis Kennedy. Napangasawa ng pinakamayaman sa Greece, napakagandang babae, milyonarya, matalino, napangasawa ng presidente ng Amerika na pinaslang na si John F. Kennedy, napangasawa uli ng pangatlo na isang milyonaryo na Arabo, o napangasawa ng basta pang-apat, hanggat natagpuan siya sa kanyang hotel sa Miami or somewhere there sa Europe na nagbigti at nagpakamatay. Ang sabi niya, hindi ko natagpuan ang kasiyahan at katahimikan ng buhay ko na lahat ay marangya. Anong aral dun? Ang mundo, hindi siyang magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan, bro. Pera, karangyaan at kapangyarihan, wala. Hindi yan magbibigay talaga. Ang daming mga tao na nagpapakamatay na mga hindi Muslim. Mayroon din siguro, o mayroon mga Muslim din, sila yung kulang yung kanilang pananampalataya, kulang ang kanilang kaalaman sa Islam, o kasama sa qadr na yun ang kanilang kamatayan na magpapakamatay. Pero sa katotohanan sa mga Muslim, alam nila ang pagpapakamatay ay bawal at haram, at sa kanila, anong mga buhay nila dito sa mundo ay alam nilang pagsubok, at ito sila ay sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang punto rito mga kapatid, ang sino mang makalimot sa Allah dito pa lang sa mundo, magiging ang kanilang buhay ay miserable. Ang Muslim, walang pera, walang pamilya, masaya siya na nagdarasal. Ang Muslim, nag-hajj, nag-uumra, kunti ang sweldo, nakakakain, Allahu Akbar, sapat na. Tignan niyo yung hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirri wa muwaffa fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi faka'anna izat lahu dunya wa ma fiha. Allahu Akbar. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino ang sa inyo na nandoon siya sa lugar na mapayapa, na matahimik. Halimbawa, katulad dito sa Saudi Arabia, kahit ano, alhamdulillah, panatag tayo, matahimik tayo mga kapatid. Hindi ka nangangamba, uuwi ka ng madaling araw, anumang mangyari sa'yo, alam mo na panatag ka. At pag ikaw ay maganda ang pangangatawan mo, at alam mo na nakakakain ka na maski isang ulam, bilang isang bulad o anong kinakain mo na pancit bihon, pag yan ay naging sapat sa'yo na magandang pangangatawan mo, maganda ang lugar na kinalalagyan mo, at maganda ang anong nakakain mo na hindi masyado masasarap o importante, kontento ka, ang lahat ng mga biyaya dito ng Allah sa mundo ay parang nasa sayo lahat. Dahil ikaw ay Muslim. Ang totoong masaya, ang kapanatagan, katahimikan sa Islam. Wallahi matatagpuan yan sa Islam. Ang Muslim na hindi niya matagpuan sa Islam, ang tunay na katiwasayan, katahimikan, at karangyaan ng buhay, mayaman siya o mahirap, wallahi there is something wrong in his faith. Dahil ang totoong Muslim ay panatag at tinatanggap niya yon. At nakikita natin sa mga kapatiran natin dyan sa Palestine, gaano ang hirap ng buhay nila, panatag sila, alam nila pag namatay sila na ganun, syahid at paraiso ng Allah ang kanilang layunin. Ano pang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Sa araw ng paghukom, yung mga tao na naging pabaya dito sa mundo, na nakalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin namin silang mga bulag.
Hindi makakakita sa araw ng paghukom. Magrereklamo at magsasabi sila, Ya Allah, qalu mada, qala Rabbi, lima hasyartani a'ma. Aking Panginoon, bakit mo ako ginawang bulag ngayon? Alam ko, batid ko, nakakakita ako nung ako'y nasa mundo. Bakit ako ngayon naging bulag? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wakad kuntu basira. Ako'y nakakakita sa mundo. Sabi ng Allah, Qala kadhalika atatka ayatuna. Kasi dumating sa iyo ang aming mga ayat, aming mga tanda, ang Quran, si Propeta Muhammad, ang pagiging mabuti, pero ikaw ay nagpabaya. Fanasitaha, nakalimot. Nakalimot na tuluyang nilimutan niya. Hindi yung alam natin nakakalimot tayo, pero may mga tao na nakalimot na tuluyan ng tinalikuran. Nasitaha, nakalimutan mo, wa kadhalika al-yawma tunsa, at ngayon ding sa araw na ito ay lilimutin kita. Kakalimutan ka ngayon sa araw ng paghukom. Kung ano ang buhay mo sa mundo na marangya, nakilala ka, kontrolado mo ang mundo, ngayon sa araw ng paghukom, walang nakakakilala sa iyo. Kakalimutan ka sa lahat ng mga nagawa mo na ikaw ay nagpabaya sa Allah dahil pagbabayaran mo ang lahat ng mga ginawa mo na masama sa mundo. Wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min, at ganun din ay bibigyan ng parusa ang yaon sila na magmalabis at sila ay hindi naniwala sa aming mga tanda, at ang parusa ng Allah ay matindi doon sa mga tao sa araw ng paghukom. Mga kapatid, ito mga picture lang ito, pagsasalarawan lang. Wallahi wala ito sa magaganap sa araw ng paghukom. Itong mga katakot-takot na nakikita natin, pangamba, wala yan doon sa araw ng paghukom. Mas matindi at sobra ang kaganapan sa araw ng paghukom na kung saan ang bawat isa ay magsisisi. Ano rin ang sinabi ng Allah sa Suratul Sajdah? Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Kayo na mga Kristiyano at Hudyo, mga Muslim, o mga Muslim na may mga Shia, mga Asyaira, mga Khawarij, o mga Ahlusunna wal Jamaa, lahat kayo, ang katotohanan ng inyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang maghuhukom sa inyo sa araw ng paghukom sa mga bagay na hindi nyo pinagkakaisaan o inyong pinagtatalun-talunan. Anong hindi nyo pinagkakaisaan? Anong hindi pinagdidibatihan? Anong pinagtatalunan niyo? Araw ng paghukom, ipapakita sa inyo ng Allah sino yung tunay na nasa katotohanan. Sumunod doon. Brian ay sa Suratul Sajdah. Dito ron sa aya sa Quran. Thumma innakum yawmal qiyamah inda rabbikum. Allahu Akbar. Tingnan nyo ito mga kapatid. Una, ang aya nito, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, ikaw ay mamamatay at sila rin ay mamamatay. Kamatayan ang topic nating last week. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. At katotohanan kayo din sa araw ng paghukom, lahat kayo sa inyong Panginoon, bawat isa sa inyo ay titimbangin at lilitisin sa anumang mabuti at masama niyang nagawa dito sa mundo. Bro, anong aral dyan? Ang aral doon, parang nasa sa halimbawa ko, itong tayo dito sa mundo, para tayong nagkaklase sa silid-aralan, sa paaralan. Diba? Sa paaralan natin, yung mga nagdaan ng high school, pagdating ng high school, mayroong hindi ka-graduate. Mayroong bagsak. Mayroong na-expelled. Mayroong pasang-awa. Mayroon namang may medalya. Dito sa mundo, parang halos ganyan din eh. Kung sino yung nagpakabuti na gumawa ng mga kabutihan, wallahi malaki ang grado niya sa araw ng paghukom. Nagpigil ng kasamaan, nag-utos ng kabutihan, lagi nagdarasal, pumupuri lumuwalhati sa Allah, dumadayo sa mga ganitong pagtitimon. Bakit? Lahat ba ng magkakapatiran? Kayo katulad nyo, lahat sila nandirito? Ilan lang, pili-pili lang. Kung sino may taufik ang Allah na nakakarating dito. Alam natin, bawat isa sa inyo, busy. Pero bakit tayo nandirito? Dahil, yun nga, yung mayroon kang ginagawa mismo sa sarili mo. You have something efforts to yourself. Tapos, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghukom sila ay lilitisin. Zumarian. Mga kapatid, sumunod. Maraming mga ayah sa Quran ang patungkol diyan sa mga kaganapan na yan. Mga ayat lang yan, iilan lang yan. Sa kaiklian ng oras natin, hindi natin matatapos maski hanggang umaga. Ngayon, dadako tayo sa hadith. Ito ang kakilakilabot ng mga kaganapan.
na hadith na sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang Quran, diretso na sinasabi niya anong magaganap. Pero itong sa mga hadith ni Propeta Muhammad, parang pagsasalarawan na detalyado ang mangyayari ng bawat isa sa mga kasalanan na ginawa niya dito sa mundong ito. Doon sa palang sa araw ng paghukom, ipapakita na ng Allah. Hadith an yaumil qiyamah. Mga salita ni Propeta at sinabi niya patungkol sa yaumul qiyamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Minsan kasi nagbasa si Propeta Muhammad sa aya na sinabi niya, di ba sa Quran, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nung natapos niya yun, mabasa niya yun, ipinaliwanag niya sa kanyang mga sahaba. Sabi niya, miqdaru nisfu yawmin min 50,000 sana fayuhawwinu dhalika 'ala al-mu'minina katadli shamsi lighurubi ila taghribi shams. Allahu akbar. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nung mabasa niya ito, araw na kung saan ang lahat ng mga tao ay titindig sa Allah subhanahu wa ta'ala, lilitisin sila, walang mamamagitan. Diretso na ikaw mismo sa kasalanan mo, kabutihan mo, bibigyan ka ng grado, bibigyan ka ng parusa. Araw na yaon, sa araw ng kaganapan ng paghukom, ang mangyayari, ang nisfu yawm, ang kalahating araw sa araw ng paghukom, ay katumbas ng 50,000 sana. Mama na 50,000 sana? 50,000 years. 50,000 years, bro. 50,000 taon. Sa isang aya sa Quran, nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na wa inna yawman inda rabbika kaalfi sanatin mimma ta'udun. Ang isang araw sa inyo, sa araw ng paghukom, ay katumbas ito ng 1,000 taon. Sa isang riwaya ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanina binabasa ko, ay 500 years ang 500 years ang kalahating araw. Bro, sino nag-edad sa atin ng 500 taon? Half day lang yun. Matinding parusa. Ang araw na kung saan 1,000,000 na napakalapit sa bawat isa. Sa tindi ng init ng araw, ang pagod at ang kanyang mga ang arak, yung pawis, ay magiging malalim, hindi na may paliwanag mga kapatid. Wallahi ito ay magaganap. Hadith ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahi naniniwala dito ang lahat ng mga Muslim. Walang pagdududa ito. Bakit ito ipinababalita sa atin ng Allah? Para tayo mismo sa sarili natin ay alamin natin ang magiging kaganapan sa araw ng paghukom. Pangalawang hadith, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa bikum idza jama'akumullahu kama yajma'u nil fil kinanati 50,000 sana thumma la yanzurullahu ilaikum. Allahu akbar. Ano na lang ang mangyayari at magaganap sa inyo, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa araw na kung saan lilitisin ang bawat sa inyo at titipunin sa araw ng paghukom, na katulad ng pagtitipon ng mga nil. Itong mga, yung mga langgap na nagtitipon-tipon na minsan karamihan, at doon magaganap ang pagtitipon na 50,000 taon na nakatindig kayo. Hindi nakaupo, bro. Hindi nakatagilid. Nakatayo. Hindi ka pwedeng umupo sa oras na yun. 50,000 sana. At sa oras na yun, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya kayo titignan. Hunaka, fi riwayatil hadith, mga kaganapan na ang tao ay hindi titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Nabanggit doon ng isang nagmamayabang na hindi dapat magmayabang dahil wala siyang karapatan magmayabang. Yung mga ambugero, hindi yan titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung din yung mga matatanda na sila gumawa ng mga zina. Kasama yan. Na mga hindi titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Sa tatlong hadith, na hadith ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirin limiqati yawma ma'lum qiyaman 40 sana saksiyan absaruhum yanduruna
al-faslul qada. Allahu Akbar. Titipunin ng Allah ang mga naunang pamayanan sa inyo mula kay Adan at hanggang sa mga huling tao na nilikha dito sa mundo, lahat ng tao na nabigyan ng buhay, sa araw na kung saan sa kaganapan na Yawmul Ahshar, sa lugar na ito ay ganap na mangyayari, 40 sana, ibig sabihin 40 taon, ang bawat isa sa inyo, ang kanilang mga mata ay nakabulatlat sa taas na hindi magpikit ng 40 years. Dahil sa takot, dahil sa pangamba, dahil sa matinding magaganap. Allahu Akbar, ya Allah. Patawad sa aming mga kasalanan. At anong at nagaantay sila sa qada, kung ano ang paglilitis ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, mga kapatid, tunay na paglilitis ang Yawmal Qiyamah. Pang-apat na hadith, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu Abu Hurairah. Ito yung Yawmul Qiyamah nas li Rabbil Alamin. Okay, karugtong nito. Yung hadith na ito, kasama dyan dun sa una. Sabi ni Abi Hurairah na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng mga tao, sa kanilang Panginoon, sila ay titindik at lilitisin na magaganap ang kalahating araw lang ang kanilang pagtitipon nun at ang katumbas nito ay 50,000 taon. Sa 50,000 taon na kaganapan na pangamba, takot, samrano na karumasayan, ibig sabihin talagang matinding bro, wala pang parusa yun ha. Ano lang yun, pag-aantay pa lang yun sa paglilitis na nakatindig kayo. Ngunit, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin. Ngunit ang mga mu'min, ang mga mananampalataya sa Allah, nagsyahada ng la ilaha illallah, walang Diyos maliban sa Allah, nagsigawan ng kabutihan, sa araw na yaon, ang 50,000 taon ay parang alalaong baga, palubog na ang araw at lumubog na ang araw na naramdaman nila na parang saglit lamang. Walang parusa. Saan? Sa mga mananampalataya. Anong parusa doon? Parang lumubog ng araw. Ang bilis na nangyari. Nasilayan mo yung katakot-takot na pangyayari, pero biglang lumubog ang araw, nawala na. Pero yung mga taong yun, 50,000 taon, dama nila ang pangamba, takot, pagdurusa, at kagimbal-gimbal na kaganapan na magaganap sa araw ng paghukom. La ilaha illallah. Taitina lalamwal. Ito naman. Panghuli na hadith sa araw ng paghukom. An Abdullah ibn al-As bin Amru, sinabi rin niya sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajtami'una yawmal qiyamati, yajtami'un, magtitipon ng lahat sa araw ng paghukom, titipunin ng lahat ng mga tao na nilikha, makakarinig sila ng salita mula sa kanilang Panginoon. Aina fuqara'u hadhil ummah wa masakinuha. Nasaan sa mga taong ito, sa umma ni Propeta Muhammad, o sino sa mga tao na ito na sila yung mga miskin, mga pobre, mga naghihirap sa mundo. Mabuting balita ito sa inyo. Naghirap kayo rito sa mundo, pero insyaallah, ginhawa sa araw ng paghukom. Huwag ka masyadong mainggit na, ya Allah, bakit ako mahirap na yung kapitbahay ko mayaman? Hindi maganda sa Islam na nagrereklamo. Sasabihin sa araw ng paghukom, saan dito sa mga umma na ito, ang mga mahihirap, ang mga duka? Qal, fayakumun, at sila ay magsisitayo, at sasabihin nila kami, fayakulu lahum, Mada ameltum? Sasabihin sa kanila, anong nangyari sa inyo? Ano yung mga ginawa ninyo? Sasabihin ng mga masakin at mga mahihirap na naghirap dito sa mundo. Kasama dito yung mga pinarusahan ng mga kalaban ng Islam. Kasama dito ang nagdurusa ng mga mananampalataya na naghirap dito sa mundo. Fayakuluna, Rabbana, aming Panginoon, ibtalaytana fasabarna. Ya Allah, sa mundong ibabaw, nilikha mo kami na sinubukan mo kami.
sa mga matinding hirap, ngunit kami ay nanatili na matimpi. Nagsabar kami, ya Allah, sa anumang hirap. Minsan hindi kami makakain sa isang araw. Minsan isang araw nanghingi kami ng pagkain sa kapitbahay namin na mayaman, pero pinagkaitan kami ng pagkain. Ya Allah, naging mabuti sa amin na si propeta nga nagutom, hindi rin kami mamamatay ng gutom. Pero kami ay nagtimpi. Wa ataytal amwal, ngunit ang mga pera, kayamanan, at ang kapangyarihan, ibinigay mo sa iba na hindi sa amin. Ghayro na. At sasabihin, fayakulullah, sasabihin ng Allah, sadaktum, katotohanan ng inyong sinabi. Fayadukhuluna al-jannah, ipapahintulot ng Allah na sila'y papapasukin sa paraiso. Diretso ang mga tao na hindi nagtambal sa Allah, na mga mahirap na nagsigawan ng gawain. Papasok sila sa paraiso, wayabka shiddatul hisab ala dhawil amwali wa sultan, at mananatili ang mga binigyan ng pera, ng kapangyarihan, ng mundo na ibinigay sa kanila, ala dhil amwali wa sultan, mananatili na hindi mo na kayo papasok sa paraiso. Lilitisin mo na kayo. Sinong may nakakaalam sa hadith na bago pumasok sa paraiso yung mga mahihirap, mauna sila kaysa sa mayayaman? Ilang taon? Ha? 500 years. Allahu Akbar. Mauna. Maswerte ka, ikaw na mareklamo ka na mahirap pa. Ba't ka nagreklamo? Swerte mo nga, mauna ka sa paraiso. Kaya tigilan mo na yung pagrereklamo mo. Baka hindi ka pa makapasok sa paraiso, nagrereklamo ka na. Dito pa lang sa mundo. Magsabar ka. Allahu Akbar. Diba bro? Sasabihin, doon sa mga mayayamat at mga binigyan ng kapangyarihan, kalu, fa'inal mu'minuna yawmaidhin, nasaan ang mga mananampalataya sa mga oras na ito? Yuda'u lahumu kursi minan nur, wa yudtilu alayhimul ghamama yakunu dhalikal yawmu aksar alal mu'minina min sa'atin minan nahar. At sasabihin na saan yung mga mananampalataya, ng mga mayayaman o ang mga mahihirap, bibigyan sila ng kursi ng kanilang mga upuan o kanilang titindigan. Sa araw na yun ay sila ay kabilang sa mga taong napapabilang sa kinikilala at tinitingala. Kung dito tinatapakan ka, kaliwali, anta mafimok, mafisawi kwes, doon, magtiis ka lang bro sa pananampalataya mo at magsabar ka. Kikilalanin ka doon sa araw ng paghukom, sa araw na yon na tunay na maganap ang paglilitis, ngunit mapayapa asang tunay na mga mananampalataya. Sumunod, yan yung mga hadith mga kapatid, at ito lang yung mga kaganapan na mangyayari sa araw ng paghukom. Alam nyo, mga kapatid, sa totoo lang, aywan ko, bakit ito napunta si Jesu Kristo? Ano ba ito? Di ba yan yung nakikita? Ikaw, editor, ha? Ano yan? Ha? Hindi, kasi ano lang naman yan, picture lang, di ba? Ulitin ko, hindi yan ang magaganap. Magbibigay lang ito ng pukaw sa atin. Illustration lang yan. Wallahi, pag nagunaw ang mundo natin na nandito, puputok yan. Yung Bihar, itong tidal waves, wala itong mga nakikita natin na mga tsunami. Yung mga bituin, magsisihulog. Lahat ng mga 9, 7 planets at lahat yan bangga-bangga. Matinding kaparusahan at kaganapan na kagimbal-gimbal. Isipin mo mga kapatid, yung mga Independence Day, yung mga patungkol sa Yawmul Qiyamah na minsan nakikita yan sa New York na mangyayari. Alam mo itong mga Amerikano na ito, hindi ko alam. Bakit nila yan ginagawa? Ginagawa nila dahil mangyayari yan sa kanila. Yang nangyayari nila na matinding tidal waves, yung lindol, tsunami. At titignan itong mga picture na ito mga kapatid, ito ang mahirap yung apoy. Wallahi sa araw ng paghukom, ang matinding parusa ay apoy. Saan ka pa dadalhin? Apoy. Alam nyo, parang halimbawa nito, no? Nagbigay ito ng larawan nito sa akin bro. Ito yung, ano ito? Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Mustaqim, 3 layers daw ang init ng araw dyan. Anong 3 init? Una, ang mahulog dyan ay yung mga makasalanan ng mga Muslim na hindi nagtawba sa Allah. Pangalawa ay yung mga
mga Kristiyano, mga Hudyo na nagtambal sa Allah at hindi naniwala, mas matindi ang apoy na nagliliyab sa pinakailalim ng apoy ay ang mga munafiq. Anong sabi ng Allah? فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَرْقِ الْأَسْفَارِ مِنَ النَّارِ. Yaong sila na mga, ano sa Tagalog yung munafiq? Mga mapagkunwari, mga doblikara, yung mga mapagpanggap, na totoo daw silang Muslim, pero sa katotohanan hindi, kalaban sila ng mga Muslim, o nagpapakitang tao ng mga munafik na hindi totoo, dun sila sa pinaka-ilalim ng araw ng paghukom. Mga kapatid, dito sa Sirat al-Mustaqim, ang bawat isa dyan ay dadaan. Pero teka lang, bago natin tukunin kasi, ang naisip ko kasi, sa next week or may topic tayo na i-discuss natin, yung mga ashratus sa'ah, yung mga 10 major signs na magaganap. Nandyan yung hisab, nandyan yung trompeta, nandyan yung darating na dab, at nandyan yung darating na apoy na mula sa silangan, at yan, at ito kukunin natin yan doon, pero isa rin yan, inshallah, bigyan lang natin yan ng linaw. Okay, sumunod mga kapatid, kaganapan na walang-wala yan sa tunay na makaganapan. So anong mga ibang pangalan ng Yaumul Qiyamah? Akalang lang natin, Yaumul Qiyamah. Ma'na Yaumul Qiyamah ay nihayatul am. Ang ibig sabihin ng Qiyamah ay ito yung katapusan ng lahat. Ya'tabar Yaumul Qiyamah niyatil hayati dunya wa kanatu kullama fihi minal makhluq. Ito yung pinakahuli na buhay dito sa mundo, at yun ay lahat ng mga nilikha ng Allah ay may katapusan. Al-Ba'ath, ibig sabihin yung magigising muli o babangon muli. Fihi yub'athun nas min quburihim ahya ba'da mautihi. Na sila ay buhay noon at namatay, bubuhayin sila muli. Al-Hisab, ito rin ang mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng Yaumul Qiyamah. Ibig sabihin, yung lilitisin muli, o mabubuhay sila muli, o sila ititimbangin. Al-Hisab, sila yung lilitisin sa kanilang mga ginawa. Yuhasabullahu nas ala a'malihim fid dunya, wa yujizi kulla fardan bima yastahiq. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan ng paglilitis, ang bawat isa ay bibigay ang anuman ang kanyang nagawa. Al-jaza'u, sabi ng mga Arabo, al-jaza'u min jinsil amal. Sa Marano na sansya inang baruton en kalabuan. Sa Tagalog, kung ano ang aanihin mo, yun ang iyong ano yung tinanim mo, yun ang anihin mo. Masya Allah. Gising na gising ang mga taga Luzon, ha? Visayas at Mindanao. Okay. Huwalladhi la yawmun ba'da. Allahu Akbar. Isa rin ang ibig sabihin ng Yaumul Qiyamah, ito raw yung araw na wala nang susunod na araw. Allahu Akbar. Ibig sabihin, ano tawag doon? Yaumul Akhir. Araw na huling araw, di ba? Oh, araw na wala nang susunod na araw. Steady. Forever. Na yung mahilig sa forever na antay nila ito. Kaya ito yung forever na totoo na magaganap. Ha? Haythu yaskaru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nara fi manazilihim kama jaa fil Quran. Ibig sabihin ay mananatili ang mga taong tatanggapin sa paraiso at mananatili ang mga taong nasa imperno. Na walang katapusan. Forever yun, bay. Naunsay mong gigugma karon. Yawmal Qiyamah huwa yawmul fasl bainan nas haythu yatamayyiz fil mu'min minal kafir. Ang Yawmul Qiyamah, ito din daw yung araw na kung saan dito makikilala yung totoong Muslim na mananampalataya at yung kafir. Yawmuddin. Subhanallah. Yawmuddin. Pangalan din niya ay Yawmuddin. Di ba? Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in sa suratul Fatiha. Ano yun? Nasaan doon yung Yawmuddin? Oy, mga Muslim. Ha? Maliki Yawmiddin. Masya Allah, balik Islam. Bro, tiga saan ka? Babaw. Bisaya ni Bay. Sige lang. Yawmuddin. Araw na kung saan magaganap ang araw ng paglilitis. Yawmul ladhi yaktassu fihi lil madhlum min adh-dhalim. Ito yung araw na yung tao na siya ay naglinlang. Baguhin natin yung linlang. Yung tao na siya ay tinanggalan ng karapatan. Ano ba? Inapi. Yung tao na nag-api
ay siya ngayon ay gaganti doon siya na nag-api sa kanya. Allahu Akbar. Yung mga taga-Syria, yung mga taga-Sham, mga taga-Palestine, kayo na naparusahan dito pa lang sa mundo ng mga Hudyo, malaking pagbabayaran yan nila sa araw ng paghukom yung mga Hudyo na yan. Yung mga Zionist na yan. Dahil oo, ang mundo ay pahirap sa mga Muslim na ito rin ay biyaya sa kanila. Ito mismo, ang tinatapik natin mga kapatid, Quran at saka hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin niya, akhirah, ayan, yung sinasabing akhirah bro. Akhirah, Ibrahim, huwa al-ismu alladhi yuqabilu fil Qur'anil Karimi ismu dunya, na ibig sabihin nito ay katulad din sa Quran na pangalan ng dunya na yaumul akhirah na walang katapusan na kaganapan na araw na mangyayari. Tadammanu suratul infitar. Alam niyo yung suratul infitar mga kapatid? Yaumul qiyamah haytu tatahaddathan infitar as-sama wa tanzilul kawakib. Ito yung pagkaulog ng mga bituin. Sige bro. Alati kanitil malaika wa hunaka yawmul lil hisabi wal jazaa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ahdatu yawmul qiyamah fi suratul infitar. Al-asma tatahaddat mga kapatid, yung suratul infitar, actually kung babasahin natin lahat yan dahil sa kaiklian ng oras natin, yun ay lahat sa kaganapan patungkol sa araw ng paghukom. Idha syamsu kuwirat wa idha nujumun kadirat wa idha al-biharu fujirat wa idha Allahu Akbar, ang mga bundok, ang mga bituin, at ang dagat, lahat ng tubig dito sa mundo, makikita nyo kung paano. Bro, yan yung mga sundalo ng Allah. Ang sundalo ng Allah, ang tubig, ang hangin, ang araw, ang lahat ng mga yan. Sige, al-kawakib, tatharat, taskatul kawakib, ang mga bituin, magsisihulog yan. Mimma yadulu zawalun nizam. Isipin mo ang bituin, nakita natin nung last week, doon sa pagkita natin doon sa, nakita natin yung, ano yung nakita natin, Jupiter? Masya Allah, ngayon ko lang nakita na totoo pala. Totoo na nakita ko sa buong mata ko yung Jupiter, pero ang liit-liit niya, pero napakalaki pala niyan. Alhamdulillah. At tapos, al-quba at tahawalul bihar. Mga kapatid, yung dagat, magsisibaliktaran yan. Allahu Akbar. Paano kayo mangyari yun? Yung nasa ilalim, biglang, pag sakay ka nga ng barko na gumaganon lang yung tubig na, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mga Kristiyano naman na, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Nakasakay ka lang sa barko, lahat, tinatawag mo ang mga engkanto, lahat ng mga sinong akala mong katulong sa'yo. Isu Kristo, Papa Jesus, Astaghfirullah. Al-Qubur, mga kapatid, tatawar al-Qubur, wa yakhruj min al-amwat, al-hisab wal-jaza. Pati yung mga nangamatay sa libingan, yan lahat sila ay magsisigising at sila ay mabubuhay muli para sa araw ng paglilitis. Ilmu nasa bima qaddamat wa akharat. Alimat nafsum bima qaddamat wa akharat. Malalaman ng tao pag siya ay nailibing at siya ay nagising. Ito na nga ang pinakaantay na propesya na sinabi ni Propeta na pagbabayaran ng bawat isa ang kanyang nagawa na mabuti at masama sa mundo. Pagbabayaran ng lahat. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ikaw na isang tao, anong naglinlang sa iyo na naging pabaya ka sa iyong Panginoon na siya ang mapagbigay, na ibinigay sa iyo ang lahat? Allah, nagustuhan ko rito yung isang tafsir ng isang ulama. Sabihin sa iyo ng iyong Panginoon, bakit nakalimot ka sa iyong Panginoon? Ya Allah, ang nagpalimot kasi sa akin yung mga biyaya na ibinigay mo sa akin. Yung mga maraming asawa ko, nawala na yung oras ko sa iyo, daming problema sa asawa. Sa mga anak, sa cellphone ko, isa lang, dami ngayon ng cellphone ko katatlo na mayroon pang iPhone. So lahat ng mga biyayang ito, ang mga kotse, lahat, ito ang naglinlang sa akin na naging pabaya ako sa iyo, ya Allah. Allahu Akbar. Tawbihul insan ala ghaflat. Wallahi mga kapatid, ito ay paalaala sa atin na tayong mga tao ay huwag maging pabaya. Laging mag-aalaala sa Allah. Wal amru kulluhu lillah. Sa araw ng paghukom, lahat ng kapasyahan ay sa Allah lamang. Na sa Kanya ang kapangyarihan. Sa paglilitis na yun,
walang magsasalita, walang kikilo sa araw na yun, maliban sa anong papahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mapalad ang mga taong tatanggapin nila ang kanilang mga kasulatan sa kanan kamay. Wahad al-amr, ya'udul amru kullu lillah. Okay bro, alhamdulillah. Yan ang mga ibang mga pangalan patungkol sa araw ng paghukom, ahamiyatul iman, yaumul qiyamah. Ano ang mga, bakit ito kailangan natin pag-aralan, at ang kahigtan ng kagandahan ng pag-aaral sa kaalaman sa araw ng paghukom. Ito ay kasama ito sa mga rakizatu asasiya fil Islam. Ibig sabihin ito yung mga haligi sa Islam. Kasama ito sa haligi sa Islam o haligi ng pananampalataya sa Islam. Di ba? 6 na ang haligi ang pananampalataya. Arkanul iman sitta. Wa hunaka fi ruknul khamis yaumul qiyamah. Di ba? Panglima yung yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Al-imanu bil yaumil akhir huwa ruknur arkanul minal iman. Correct. Kasama yan. Al-imanu yaumul akhir yuhfarul muslimuna ala fi'l yuhfizu ala al-amalu salih. Ang paniniwala sa araw ng paghukom ay siyang nagpupursigi na nagbibigay batayan sa isang Muslim sa paggawa ng kabutihan. Dahil bakit ka gumagawa ng kabutihan? Dahil alam mo, sa araw ng paghukom, tatamasain mo ito doon sa araw ng paghukom. At ganun din ang pag-iwas ng isang tao sa ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam niya, lilitisin siya sa araw ng paghukom. Yudrakul muslim anna Allah adil. Matatamasa o malalaman ng isang mananampalataya, ng isang Muslim, na katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makatotohanan. Ya Allah, dito ako sa mundo, tinanggalan ako ng karapatan, niliit ako, lahat ginawa sa akin, hindi ko kayang may pagtanggol ang sarili ko. Ngayon, araw ng paghuhusga, na kung saan ikaw mismo ang maghuhusga sa akin. Ikaw mismo ang tutulong sa akin. Ikaw mismo yung magiging sandigan ko para iganti mo ako sa mga taong ng api sa amin. Allahu Akbar. Yan ang pagkatotoo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Adil. Wa anna kulla amali yuhasabu alay. Lahat ng gagawain ng ginawa ng bawat isa, mapapasa kanya. Sababu itma'nan mimma yaj'alu sya'rul itmi'nan wa rida'u bil qada. At ito rin ang dahilan para maging panatag ang isang Muslim sa buhay niya dito sa mundo, dahil alam niya na ang mga kaganapan dito sa mundo, anumang mga ipinagkait sa kanya, sa araw ng paghukom, ibibigay ng Allah sa kanya. Ang karapatan niya at anuman ang niliit sa kanya, dahil doon ang Muslim dapat siya ay maging panatag. Anong panatag? Ikaw Muslim, ikaw mahirap na nagrereklamo, kung narinig mo ito, wallahi magiging panatag ka. Dahil alam mo pala sa araw ng paghukom, mauuna kang makapasok sa paraiso kung totoo ka at hindi ka nagtambal sa Allah. Yudrikul muslim anal hayati dunya hiya mujarrad marhalatun idraku qimatul fiha dunya. Alam ng Muslim na batid niya ang buhay dito sa mundo ay napakaikli lamang at hindi totoong buhay ito. Pansamantalang buhay lamang ito. Okay bro. At durus wa ibar. Anong mga aral sa ayamul qiyamah? Sige. At tadhkur bil akhirah, ang pagpapaalala sa atin sa araw ng kaganapan na mangyayari sa araw ng paghukom, at tafakkur fi azmatillah, ang pag-aalaala natin sa mga kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sumunod. Ahwal yaumul qiyamah. Magbibigay din sa atin paalaala ito sa mga kaganapan na makikita natin sa araw ng paghukom. Yung mga naipaliwanag natin. At tahdhiru min adabi yaumil qiyamah, at ito rin ay bilang paalaala sa atin, bilang babala sa atin sa kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Yajibu alal muslim an yahdharu an adabil fil yaumil qiyamah. Akhirat, dapat ang isang Muslim ay siya ay maging matakutin sa magaganap sa kanya sa araw ng paghukom, at dito ang isang Muslim magpupursigi siya na gagawa ng mga kabutihan. Yes. Last, al-adl musawa fil hisab. Ibig sabihin, wala kang ligtas, mapang-api at hindi ka mapang-api, inapi ka o ano, ang Allah ang siyang adil, ang siyang hakim sa araw ng paghukom, lilitisin ng bawat isa. Subhanallah. Al-jaza'ul adl, ibig sabihin, ang gantimpala na makatotohanan na ibibigay at igagawad sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mabuti mong ginawa.
amthilatu durus wa ibar yawmal qiyamah asy-syafa'a yashfil anbiya wal ulama wa syuhada wa ashabihim yawmal qiyamah. Allahumma amin. At sa araw ng paghukom, mayroon pala sinatawag tayo na mamamagitan. Mamamagitan ng mga anbiya, kasama si Propeta Muhammad sa sinong gusto niyang mamamagitan. Pati ang mga syuhada, yung mga syahid. May mga syahid na makakapasok sa paraiso, hindi yan papasok sa paraiso, kundi kukuha ng kung sinong gusto niya makasama sa paraiso ng mga kaibigan niya. Ganun din, wali ashabihim yawmal qiyamah, at ang kanilang mga kasama sa alaw ng paghukom, yatamannal kafiru law annahum lam ya'sullaha fid dunya. An-nadam, ang pagsisisi ng mga kafir, na sasabihin nila, sana man lang hindi kami tumalikod sa Allah at hindi gumawa ng pagiging swail sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos na ang ating programa. Ops, mayroon palang ops. May katanungan. Sige bro. Tatanungin, share. Ha? Bro, clear ba sa atin ang tungkol sa araw ng paghukom? Nakaganapan na mangyayari sa araw ng paghukom? Wallahi magaganap. Sige, nandyan yung mga pangalan nila. Paikutin mo yan bro. Alhamdulillah. Iikot-ikot. Sige, sino? Masya Allah. Ali Hipulito. Saan si Ali? Ali, punta ka rito Ali. Anong may katanungan sa'yo? Sorry, hindi ko ito pinili bro, pero biglang ganun eh. The lucky student. Wow, Masya Allah. Takbir! Ikaw pala ang lucky student ngayong gabi. Halika bro, may tanong ako sa'yo. Masya Allah. Napili. Halika bro. Ang tanong, Ali, ay... makinig ka, Omar. Anong nakaprogram? Nakita mo nang yan nang lumabas. Sasabihin mo nakaprogram. Bro, bakit mayroong araw ng paghukom? Ayun. Bakit mayroong araw ng paghukom? Sige, sagutin mo. Ito yung araw na kung saan lilitisin ka. Na kung saan ka doon para litisin itong mga ito. Ito yung araw kung saan lilitisin ka kung pumasa ka ba sa pagsubok o hindi dito sa dunya. Ito yung araw na lilitisin ka, sa araw na kung saan makakapasa ka ba sa mga nagawa mo dito sa mundo at yaumul qiyamah. Yun. Agree kayo, hindi? Parang hindi sila satisfied. Sige, kuha ulit tayo ulit. Mashallah. Pero okay yun. Correct yun. 1 point. Good. Lilitisin ng bawat isa. Sumunod, sino? Sulaiman Asnawi. Number Sulaiman. Baya. Halika dito, Baya. Mashallah. Halika. Ang sagot niya, bakit mayroong araw ng paghukom para daw litisin ang mga tao sa mga ginawa nila dito sa mundo kung pasado sila o hindi. Ngayon, Sulaiman, ang tanong sa'yo, ano nga ba? Bakit mayroong araw ng paghukom? Masyaallah, napakagandang katanungan. Ito ay unang-una para sa ating lahat. Bakit may araw ng paghukom? Unang-una, ang bibigyan natin dito ay ang mga Muslim. Mga Muslim. Kasi sila ay unang-una na ni Ustad kanina, ang pinaka-unang nabanggit doon sa araw ng paghukom ay ang mga Muslim. Ang pangalawa ay, yung mga tao ay, anong pangalawa? Nabalis ka yata. So, basta kasama doon, yung mga taong Muslim. Yasel, ba't tayo natawa? So, alhamdulillah, ito ay seryoso usapan. Ang araw ng paghuhukom, mga kapatid, ito ay Muslim man tayo o Christian, ito ay makaranas nito, especially ang mga Muslim. Sino ang mga Muslim? Yung tulad natin, tayo ay binigyan ng Allah ng pamumuhay. Binigyan tayo ng Allah ng mga mata, mga tenga, mga kamay. Hukom to ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tumama talaga yung kape ni Bikta ngayon. Ha? Okay. Another answer. Sige. Lucky student pa rin yan si Sulaiman.
Muslim. Ang araw ng paghukom sa Muslim, sa Kristiyano, sa Hudyo, lahat ng mga tao. Pero ang huling halakhak ay sa mga Muslim. Hindi, ayon Angelo Viernes. Sino si Angelo Viernes? Uy, inshallah. Angelo, halika nga rito, Angelo. Ito yung bagong kapatid natin na galing siya sa Pilipinas. Kararating lang ngayong mga isang buwan na, malapit na mga isang buwan. Balik Islam at galing din ito sa Qatar. Nag-aral na rin. Angelo, ang pangalan mo Jibril, di ba? Ngayon. Tanong ko, yung mga tanong nila, tanong ko sa kanila, yun din ang tanong ko sa iyo. Bakit may araw ng paghukom? Yung sa kanila parang hindi ako masyado satisfied eh. Dagdagan mo nga. Dahil ang araw ng paghuhukom ay, sabi nga ng isang brother, paglilitis na kung saan yung mga gawa natin ay lilitisin. Mga Muslim na may mga makasalanan. Tayo yung nasa una, kung mahuhulog man tayo sa apoy ng impyerno, tayo ay lilitisin, ganoon din ang mga Kristiyano at yung mga munafik. Yun. Alhamdulillah. Takbir! Ang sagot niya ay magpinsang buo sila ng sagot ni Ali Hipólito. Gusto ko iba, hindi magkamag-anak. Sige bro, remove. Last na yan, inshallah. Ayan. Lalabas na. Bingo 4 y 5. Ayman Pogi! Gusto ko si Ayman Pogi ang sumagot eh. Ba't napunta dyan? Hindi! Ayan! Bro, wala kang magawa. Pumunta talaga yan ha. Sila, kayo nang saksi, di ba bro? Oh. Ayman Pogi, Allahu Akbar. Subhanallah. Hindi, bro, kasi ang i-insist ko rin mamaya, maski hindi siya bumalik, ayun ko, bumalik dyan talaga, no? Ang gusto talaga no siya ang mag-answer, kasi malapit dyan si Abdurrauf. Si Abdurrauf wala naman ngayon, di ba? So, ang malapit dyan si Ayman. Ayman. Sige, bro. Ayman Pogi. Bakit mayroong araw ng paghukom? Ang sagot mo hindi doon sa mga sagot nilang tatlo. Kailangan na iba doon. Bakit mayroong araw ng paghukom? Oo. Kasi yon mga tao na mula nung nilikha sila ng Allah sa pagsubok, kailangan na yung kanilang nagawang kasalanan ay kailangan nilang pagbayaran sa araw ng paghukom. Masya Allah. Very good. Takbir! Bro, naiba ang sagot niya, which is malapit dun sa gusto ko. Ibig sabihin, ulitin ko ang sagot niya. Ustad, yung mga tao na nandito sa mundo na gumawa ng mga kasalanan para pagbayaran nila. Diretsuhin natin. Ano ang silbi ng imperno at paraiso kung walang araw ng paghukom? Ano ang silbi ng mabuting gawain na ginawa mo at anong silbi ng paggawa ng mga tao ng kasalanan kung walang araw ng paghukom? Di ba? So, yun ang sagot. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.